Guys, ano daw mapapayo ko sa mga OFW na gustong kumuha ng property sa atin sa Pilipinas? So, ang mapapayo ko po sa inyo, una muna dapat meron kayong 100% na disiplina sa sarili nyo, 100% na malakas yung loob nyo. So, yan yung mga unang-una na kailangan requirements nyo. Pangalawa na po dyan yung pera. So, ang masasabi ko sa inyo guys, pwede kayong kumuha sa mga foreclosed property. Pwede rin kayong magtanong kung meron kayong kakilala na agent. Pwede kayong magtanong doon. Pero guys, kapag kumuha kayo sa mga agent, halimbawa magtatanong kayo, may nakita kayong post, ang itatanong nyo unang-una is kung masasamahan ba kayo hanggang dulo. So, huwag kayong basta magtitiwala na dahil kilala nyo lang tong tao na to, siya, sa kanya kukuha ng bahay. Kasi minsan, ano lang yan eh, kung baga, tutulungan kita kasi may involved na pera. Kasi meron siyang matatanggap na 3 to 5% commission doon sa bahay mo. So, tutulungan ka niya kasi nga, meron siyang makukuha ng commission. Pero after kanyang makakuha ng commission, ano pang itutulong niya sa'yo? So, sana kung kukuha kayo ng agent nyo, yung hanggang sa pag-turnover ng bahay is tutulungan kayo. Hanggang sa, hindi yung sa una lang, pag nakapirma na kayo ng mga ganyan-ganyan, nagbabayad na kayo sa inyong ay sa equity nyo ay wala nang pakialam sa inyo, ganyan-ganyan. So, kumuha kayo ng agent guys na na talagang asikasuhin kayo hanggang dulo. And, ang susunod nun guys is syempre magpapareserve kayo doon. So, unang-una may bayad ang pagpapareserve, non-refundable to. So, pwede nyo ring itry na magpunta sa foreclosed properties. So, meron naman kayong mga Google siguro dyan, no? Punta kayo sa foreclosed property guys. And then doon sa foreclosed property na yun, is mag-search kayo kung saan nyo gusto na kumuha. And then, pag na-search nyo kung saan nyo gustong kumuha, so magbibidding kayo. So, sa OFW, meron na yan na pwede kayong mag-bid. Kahit nasa ibang bansa kayo, pwede kayong makapag-bid, pwede nyo rin makita kung anong result ng bid. So, pwede rin naman, guys, na halimbawa, meron kayo nakita sa post, ganyan. Tapos, pinagkakatiwalaan nyo siya. So, pwede rin kayong kumuha ng ganun na doon kayo magsasabi, ganyan. Nakadepende na lang yan sa inyo kung malakas yung risk factor nyo. Pero hindi malakas ang risk factor nyo, huwag nyo itong gagawin guys. Hindi ito maganda. Kapag takot kayo lagi, baka lagi kayo nangangamba, ganun. So, sa OFW to, no? Kasi yung OFW talaga, kailangan talaga natin na makapundar. Kailangan natin magtulungan at makapundar tayo para makauwi tayo ng Pilipinas. Kasi kung wala tayong babaguhin ngayon, hindi talaga tayo makakauwi ng Pilipinas. Wala tayong mababago sa buhay natin and then wala mangyayari sa buhay natin kapag ganun. Kasi pag umuwi tayo ng Pilipinas, ang dami nating OFW na walang napundar, walang naipon, ganyan. Or kung may naipon man dahil nga wala namang napundar, ang mangyayari, yun lang, yung savings niya, nauubos po yun kapag hindi nyo siya ipinagtayo ng negosyo. Hindi naman tayo sure kung yung negosyo ba napapasukin natin pagdating natin ng Pilipinas is okay na kaagad. One click ba or one time ba na pag negosyo mo is papatok ka agad. Paano kung sumablay, di ba? So, yun din ang isang mapapayo ko doon sa ating mga OFW. Kung kayo ay magninegosyo, hindi nyo pipiliin ng pagkuha ng property. Kung magnegosyo kayo, huwag nyo ibuhos ang buo nyong pera. Kasi baka pag binuhos nyo ang buo nyong pera, wala nang chance para makapag-ibang bansa kayo. So, ang mangyayari para kayong nag-back to zero. So, yun lang. Meron akong favorite na panoorin pagdating sa negosyo, guys. Kung gusto nyo panoorin nyo, si Sir Alvin Orubia. Favorite ko siyang panoorin. Way back 10 years ago, pinapanood ko na siya. Gusto ko yung mga, yung mga sinasabi niya doon. Anyway, pagdating naman sa pagkuha ng bahay, yun yung masasabi ko sa inyo, no? Ang mapapayo ko sa inyo, kumuha kayo ng agent na okay. Kumuha kayo ng aasikasuhin kayo hanggang sa turnover. And then, kumuha kayo ng tao na sa tingin nyo is ang advocacy niya is para makatulong at hindi lang into money. So, ganun yung mga kunin nyo na agent. And ang third, syempre, is maganda kayo ng pera for reservation. Huwag kayo mag-alala, reservation naman pinaka-maximum. Minsan, pagka sa mga mga Laguna, Cavite, kaya nasa mga 10 to 15,000 lang naman. Or minsan nga 5,000 lang yung reservation. Depende yan kung yung location nyo is maganda ba or medyo malayo sa urban, sa city ba, ganun. So, nagdidepende yan dun. Pero, yun lang yung masasabi ko. Kung gusto niyo talaga na mag-adika property, pwede kayong mag-foreclose, pwede kayong kumuha ng pre-selling. Yung pre-selling yung itatayo pa lang, after 3 years pa yun, matuturnover sa inyo. Tapos, pwede rin kayong kumuha ng RFO, yung mga nakatayo na pero wala nakatira. Sa foreclose naman, yun yung kadalasan na kailangan mo siyang i-bid. Tapos, pag na-bid mo siya, nanalo ka, so pwede mo siyang ipa-renovate.
And puwede rin kayong kumuha guys sa mga bangko, gano'n. Sa bangko nagpapa-bank financing lang naman sila, puwede rin kayong kumuha do'n. So, nakadepende na lang talaga 'yun guys sa inyo, 'no? Nakadepende na lang 'yun sa inyo. So, sabi ko nga, lagi kong sinasabi 'to sa mga kapwa ko OFW, kung wala kang babaguhin ngayon sa mga plano mo sa buhay, huwag kang umasa na after 5 years may mababago sa buhay mo. Kasi ako way back, 2013 nag-Taiwan ako. Pero pagpatak ng after 5 years, wala pang nabago sa buhay ko. Bakit? Kasi wala naman akong binago, eh. Kailan lang naman ako may binago. Nung may binago ako, kumuha ako ng property. Ngayon, sa is eto siya, nandiyan pinapaupahan ko siya. Maliit lang yung upa niya, pero baby step. So, kung kaya ko, kaya niyo rin. So, mahirap lang kami, kasama kami sa poor of the poorest before, nung mga bata pa kami. Pero, syempre, nung nag-abroad na tayo, kahit paano, natuto na tayo dun sa buhay, ganun. So, nakakaangat-angat na ng konti. Pero, yun nga, yung sabi ko sa inyo, kailangan lang meron kayong SPA, guys, no? May mapagkakatiwalaan kayo sa Pilipinas. Bilang isang OFW, kailangan nyo may mapagkakatiwalaan sa Pilipinas. So, yun sa akin, sa kaibigan ko ako. Kaibigan ko yung nag-assist sa akin ng ganyan. So, yun lang. I hope nakatulong.